Be a good leader. Ano ba Tagalog ng leader? Pinuno. Maniniwala kayo sa akin ang salitang ugat ng pinuno ay puno. Siguro dito kinuha yung word na pinuno dahil ang isang pinuno ay kailangan siyang lumaki. Kailangan yumabong. Kailangan maging mataas siya. Kailangan ng isang pinuno mamunga. Ayan, magkaroon ka ng mga branches. Pwede rin yung pinuno, gawin nating verb, pinuno. Punan yung nawawala. Amen? Para sa akin, ganun din ang isang pinuno, ang isang leader. Alam niyo, isang leader na mahusay, yung kaya niyang gampanan, kaya niyang punuan kung ano yung nawawala. Amen? Sabi nga, the best leaders don't blame others. They own their actions and their outcomes. Great leaders are quick to make sacrifice and slow to take the credit. Anong ginagawa ni bossing? Taga-utos. Uy, bilisan nyo. Ganito gawin nyo. Pero yung isang leader nasa baba, anong ginagawa niya? Yes, nangunguna. Pinuturuan niya yung mga kasama niya. Leader is not about being the best. It is about making the other people better. Ibig sabihin, mga kapatid, napaka-importante yung sakripisyo. Lalong-lalo sa mga leaders. Great leaders don't learn from talking. They learn from listening. O yan po, hindi tayo pwedeng dakdak na lang ng dakdak. O kailangan nakikinig din po tayo. Kailangan matuto din po tayo makinig o pakinggan yung mga kasama din po natin. Leaders should leave their comfort zone. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kasi minsan parang, okay na ako, okay na kami rito, hindi na kami kasabay sa inyo, bahala na kayo. Kasi komportable na eh. Pag masyado ka ng kontento, wala na. Wala nang development, wala nang goal, wala nang dream. Sabi ko nga, ang isang taong nasa comfort zone, maahalin tulad mo sa isang taong nasa sementeryo. Bakit? Di ba sa sementeryo, tahimik? Amen? Pero sa sementeryo, wala nang mga dreams. Kasi, patay na. Kaya minsan, ang Panginoon, inaalis tayo sa comfort zones natin. Para mag-try tayo na iba. Iba naman yung ministry ibibigay sa'yo. So, ganun po talaga ang isang leader. Next, true leader is one who is humble enough to listen and admit mistakes. Nako, hello. Medyo mahirap yan, ano? Lalo yung admit mistakes. Minsan, ang mga leader, yun ang nahihirapan tayo. Ang hirap tanggapin. Ako yung mali. Matthew 20 verse 26. If you want to be great, you must be the servant all the others. Gusto mo maging great, ibig sabihin, nagsiserve ka katulad ni Jesus. Pinakita niya kung paano siya mag-serve. Anong ginawa niya sa Last Supper? Hinugasan niya ang paan ng kanyang mga alagad. At sinabi niya kung paano ko kayong pinagsilbihan, ganun din ang gagawin niya sa iba. Minsan dapat ang isang leader, habang ikaw ay nakakatulong, habang ikaw ay nakakapag-serve, mas lalong nabubura ang iyong pangalan. Mas maganda pa yung wala nang nakakaalala sa iyo. Si Moses pa nakapasok ng promised land. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang nangyayari. Kung ano yung sabihin ng Panginoon, yun ang nangyayari. And true enough, hindi siya nakapasok. Kaya lang ito, kapatid, hindi man siya nakapasok, hindi siya iniwanan ng Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy 34 verse 6, God buried him. Sabi ko, napakagandaan, naglibing sa'yo, Diyos. At sabi nga natin, hindi man nakarating si Moses physically sa promised land. Nakarating naman siya sa promise ng Panginoon sa eternal life. Amen? Ano yung patunay nun? The transfiguration. Sabi ni John C. Maxwell, leadership is influence. Balikan natin si Moses. Hindi siya nakarating ng promised land. Pero alam niyo po, meron siyang parang minold pero meron siyang isang tao na pinili upang siya'y mamuno. Sino yon? Ang nakapasok doon sa promised land at naging pinuno? Si Joshua. Ang maganda dito, si Moses hindi naging madamot. And Moses influenced Joshua. Ibig sabihin, kinausap niya si Joshua, hinikayat niya. Alam niyo, minsan maganda rin kasi, ang isang tao, nakaka-impluwensya tayo kahit isang tao lang. Si Moses na-impluwensya niya si Joshua. At true enough, si Joshua is one of the great leaders ng Israel. Amen? Tayo mismo, pwede mo ma-impluwensya yung anak mo. Bilin ni Moses kay Joshua. Sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Napakaganda na sinabi ni Moses kay Joshua. Huwag ka mag-alala. Maging matapang ka. Maging courageous ka. At ang sabi dito, for the Lord will personally go ahead of you. Ang ganda ng encouragement ni Moses kay Joshua. Ano yung ugali ni Moses na maganda ron? Hindi siya naging matampuhin sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi merong mga leaders minsan ayaw nilang mapalitan. Amen? Di ba, lagi natin narinig dito sa community, kapag ikaw isang leader, kailangan nagtitrain ka din ng mga leaders na susunod sa iyo. There is no success without a successor. Yung mga leaders, hinihiram lang natin yung title. Yan ang magandang sa leader. We create more leaders. Okay, last slide. The best leaders walk the talk. Ginagawa nila yung mga sinasabi nila. So, ang isang leader,
Yung talagang pwede kang lapitan anytime. Hindi yung parang natatakot sa'yo, magtatanong o kaya isipin na, no, baka magalit itong taon to. Hindi dapat ganun. Ang isang leader kailangan approachable at yun nga, marunong no, makisama sa mga tao. Amen? So mga kapatid, sana po meron po tayong natutuhan ngayong gabing ito. Salamat po. And let us always pray for each other na tayo po maging mabuting mga pinuno. God bless us all.